Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, eto hong mag-asamang Diskaya na nagbago ng isipan. Kasi, di ba, maalala nyo lang, mga 15, ang sabi nila, they will no longer cooperate with the ICC. Sabi nung spokesperson ng ICI. And they invoke their rights against self-incrimination. Sabi ni Boying, nako, may pinoprotektahan lang kayo si Bongo at mga bilyar. Diba? Kasi ayaw nilang ilabas ng diretsuhan na talagang tell all. Alam nyo, they're getting good deal nga kung tutuusin. Kung gagawin silang state witness, simply sila ng early restitution, tapos tell all, absuelto na lahat ng atraso nila, malaya sila, kasama nila yung kanilang mga anak. Diba? Then they'll start a good life. Ganun lang. Wag na rin sa Pilipinas, papatayin sila ng mga ng mga kasabwat nila na mapaparusahan, 'di ba? Okay na sana 'yun para sa kanila. Kaya lang parang sabi ko nga sa isang analysis natin, why they jump into that conclusion na it's better to restrict the ICI. Kaya lang inaasahan nila rito ay mapapatalsik agad si PBBM sa pwesto. Diba? Paano kung hindi? At naturalmente, malaki kasalanan nila sa bayan. Huhut-hutan ito ng huhut-hutan pang-financing ng mga grupong ng pagpapabagsak. Diba? Paano kung ang nangyari? Naipakulong agad sila dahil wala na silang silbi. Wala na makukuha sa kanila. Ayaw nila magsalita. Di kumpletuhin na yung case build-up. Total, ang dami na nilang isinuka. Lahat ng isinuka po nila na inagturo sila, lahat po yung sinasabi nila pabalik na yung taong yan, nakaturo na yung 3 sa kanila, kasabwat namin yan. Di kasadig na naman sila. Lahat yun ebidensya laban sa kanila. Bawat isang turo nila, isang event ng korupsyon na ginawa nila kasama yung tao na yon, kaso yun, kulong yun. Diba? So kung lahat po yun, gagamitin yun ng ombudsman laban sa kanila. So mapapabilis yung pagkakakulong nila. Diba? Now, nagbago ho isipan nila. Ay bilis namang nagbago ang isipan. Sabi rito mag-asawang Diskaya handa na raw o handa pa rin daw makipagtulungan sa ICC probe. Sabi rito, actually, pag pinatawag pa rin sila ng ICI, willing pa rin sila, pero pag yung mga incriminatory, they refuse to answer na. So, hindi na po talaga tell all. Sa simula pa lang kasi, they won't tell everything Diba? May tinatago sila. Bakit pa? Paano po nalalaman na may tinatago sila? Nag-imbestiga na po kasi. Nauna na nag-imbestiga. Kung inyong maaalala, 2024, pagkatapos na mapahiya ang Pangulo. Sa tingin nyo yung pagkapahiya ng Pangulo, ganun-ganun lang yun? Di ba? Walang palihim na mag-i-investigate na dyan. Di ba? Meron na yan. Nalaman na nila. Yung sabi ng Pangulong, mahiya naman kayo. Yung dapat sana, ang pagkakasabi niya ron, mga walang hiya talaga kayo. May nag-investigate na yan. Nadulas ang dila niya dyan May inimbestigahan daw siya. Nagkaroon silang kasunduan ng 2024, may gagawin tayong lalagay natin parang ganito. Binalikan niya, wala. Pero yung pera na-release. Kaya binalikan niya kung nagawa. Hindi nagawa. Di yung pera nakangkong na naman, na-ghost na naman. Kaya sabi niya, guni-guni. Ngayon, kinakailangan po dito yung corroborative statement. Kinakailangan na magsabi kayo para lalong pampatibay ng kaso laban dun sa tao na yon. Kasi yung atraso nyo, alam na namin yan Yung dawit dito na pinoprotektahan yung pilit, yung ayaw ninyong, kasi kapag gagawa ng krimen, hanggat maaari, walang paper trail. Tama? Kaya nangyari, sila ngayon ang pinipiga para mag-provide ng ebidensya. Ang ituro nyo lang, magandang ebidensya na yung gawin nyo.
Pero kung ako sa kanila, total na enjoy naman na nila yung Rolls Royce na may libreng payong. Di ba? Di makipag-agreement na sa gobyerno. Sige, ganito. 1/4 na lang ang matira sa amin. Total, hindi naman lahat ito galing sa masama. Di ba? O kaya kalahati na lang. Hindi naman lahat ito galing sa masama. Nagkataon lang talaga na paulit-ulit talaga kaming nagamit ng mga masasama at wala kaming choice. Kasi kailangan din namin ng pera, kailangan din namin masustain yung mga previous projects. Kailangan yung bagong project, magamit yung pera doon para sa previous projects na nabibitin. Kasi nakuha na nila yung pera. Di ba? Pwede naman yun eh. Sabi nga ni Marcoleta, paano mo malalaman? Magkano? Depende yan sa usapan ng gobyerno sa kanila. Ang importante rito, maraming mapapanagot. Pero kung pagtatakpan nila, nakalaya yung mga taong dapat ay nakakulong din, silang mag-asawa, baka ho abo na bago sila makalabas. Diba? Dahil kada kasong isampa sa kanila, puro life sentence yun. Papaano kung hindi sabay-sabay ang baba ng kaso sa loob ng isang taon, ang pagbaba ng desisyon, pati desisyon ng Korte Suprema? Mainam sana, kasi ganito yan, kahit na 10 kaso, isampa sa kanila sabay-sabay. Tapos nahatulan sila sabay-sabay din ng tag to 40 years. Lahat po yung bubunuin nilang mag-asawa ng 40 years lang eh. Kahit na 40 times 10, 400 years, hindi ho. 40 years lang ho nilang bubunuin yan. After 40 years, mga 80 anyos na sila mahigit, lalaya sila. Pero, paano kung hindi ganun ang nangyaring sabay-sabay? Halimbawa, makalipas ang 10 taon, may isang kaso na naman na bumaba ang desisyon. Tayo na 40 years. Tapos sumunod ng 10 years, sinabi na naman ng Korte Suprema, guilty kayo talaga sa isa pang kaso. Another 40 years, hindi na kayo makakalabas talaga dyan. Mabubunod yun talaga yung mahabang panahon. Hindi nyo man mabuo yung 400 years. Diba? Hindi posible namang tumagal sila dyan ng mabuhay sila ng 80 years old dyan sa loob ng kulungan. Diba? Ganun. Yun ang dapat na isipin ng mga diskaya. Palagay ko naman po ito ngayon. Palagay ko lalambot lalo yan pagdating ng yung October 31 rally na destabilization ay hindi nagtagumpay at dumating yung November 30 na rally ng mga militanteng grupo. Tapos ang idinidiin naman ay si Duterte panagutin, Marcos singilin. Yung Marcos singilin kasi, hindi po masama yun. Huwag kayong magagalit doon. Ang ibig sabihin po nun, yung inaasahan namin sa'yo na pagpapanagot sa mga to, sa mga sangkot, gawin mo. Yun po yung Marcos singilin. Okay? Wala akong kulong yung singil. Gampanan mo yung trabaho mo. Tama naman yun eh. Di ba? Kay Duterte, panagutin, yun ang may kulong. Yun ang gusto nila. Panagutin. Tapos meron pa nga patalsikin si Sara. Di ba? Kaya yung November 30, hindi po yun pang anti-Marcos. Sinasabi nga nila eh. Hindi to anti-Marcos. Even the communist group. Sinasabi nila ron, Marcos singilin, Duterte panagutin. Saltik sipain. Okay? Yun lang ang pag-asa nila. Again, pag hindi nagtagumpay yung October 31 na binabanggit ni Pebbles na siya rin naman ang ipinag-aanyaya ng mga ito. Alam nyo, hindi totoo yon. Totoo po yung October 31st na yan. Meron ho talagang ganyang event na mangyayari. Pero yung plano nila rito na pili na lang, Sabi rito pa wala naman hong napag-uusapan na ma-include sila sa Witness Protection Program. Umpisa pa lang sinabi namin na talagang magkakaroon kayo ng kaso. Pero hindi namin after yung Witness Protection Program. Ibig sabihin niya, simula pa lang naman, sinasabi niya na rin sa kliyente niya na magkakaroon kayo ng kaso. Kaso hindi yun ang sinabi ng Boeing doon na hindi kayo, walang garantiya hindi kayo makukulong kasi sa dami ng mga atraso nyo. Yung mga pinag-uusapan natin mga kaso rito. Kayo ang may pinakamarami.
Di ba? Tama, like what happened to Napoles. So, yung ibang mga kasabayan niyan, 'di ba? Nakalabas na o nagka-GCPA na. Ay, iba matanda na kasi. Pero si Napoles, bumababa pa yung ibang mga hatol. And that is what will going to happen to them. Naawa ko sa mga anak nila. Meron silang magandang tsansa eh. Meron eh. Sina Bryce Hernandez, isa yan sa mga most guilty. Yung mga yan. Yung mga utak, yung mga nagplano, yung mga kongresista na nag-i-insertion para magamit sa kalokohan na yan. And then, nang na-release yung pera, kinangkong nila. Hindi ho pwedeng maging witness yun. Katulad ni Saldico. Sabi ni Saldico, I'm willing to be a witness para malinis ang bansa natin. Kung mapapatunayan doon na si Saldico nag-insertion, yung in-insertion niya ay nauwi ang pera sa kangkungan at siya ay nakinabang. Pag nakita yun na establish yun, na hindi pwedeng maging state witness rather si Saldico. O kahit na sino. Di ba? Ay naakusahan nila si Martin Romualdez. Pero wala naman silang mai-connectang direkta kasi. Sabihin natin, ganito gawin nila. Si Martin Romualdez kasi yung leader ng Speaker of the House. Yun lang yung kasalanan niya ron. Na hindi niya kasi sinawata yung small committee. Hindi niya ipinush yung public BICAM. Yun lang yung kasalanan niya ron. Doon lang siya morally guilty. Oh. Pero yung parusa na mabigat na, parang sa ganung kaso, sa ganung kasalanan, wala kang kulong doon eh. Di ba?